Magandang araw sa ating lahat, mga kaibigan, mga kababayan, mga partners buong Pilipinas, buong mundo. Mabuhay kayong lahat hanggat gusto ninyo. Bigay lang tayo ng konting update sa The Hague, Netherlands at sa Independence Day sa araw na ito. So sa araw pong ito ay dagsaan po ang mga kababayan nating Filipino galing sa iba't ibang panig ng mundo. Higit sa lahat, ang mga Gilas Pilipinas galing sa Madrid ay tumungo po sa Netherlands, sa Duterte Street sa araw na ito upang ipakita ang suporta sa ating mahal na dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. So maraming mga kababayan natin nagdala ng litson at nag-celebrate ng kalayaan at panawagan po nila na palayain na ang ating mahal na dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte at pauwi na sa ating sariling bansang Pilipinas. Ang tanong, malaya nga ba tayo at malaya na ba talaga ang Pilipinas? At ngunit ganun pa man, nagpapasalamat tayo sa ating mga ninuno na nakapaglaban upang tayo ay makalaya sa mga dayuhan at tayo ay nagiging independent ng bansa ang Pilipinas. Ngunit ngayon ay nakita natin ang sitwasyon na ang mga kapwa natin Pilipino at ating mahal na dating Pangulo ay ginipit at nagkaroon ng tinatawag na political harassment sapagkat kinidnap siya at isinuko sa ating sariling bansa. Kung matatandaan ninyo mga partners at napanood ninyo ang mensahe po ng ating Vice President Sara Duterte sa kanyang speech at pagdalo po doon sa Malaysia sa naganap po na Independence Day, ay mayroon po siyang mensahe mga partners. Kasama po si Amy Marcos, Senator Robin Padilla, at iba pang mga personalidad. Kaya sabi niya, lagi niyang sinasama si Amy Marcos at sinama niya sa The Hague at sinabi niya na hindi siya ang magpapauwi at magpapalaya sa kanyang ama, sa ating mahal na dating Pangulo, kundi ang magpapalaya at magpapauwi ay ang Presidente ng Pilipinas na si BBM, sapagkat si BBM ang nagdala sa ating mahal na dating Pangulo sa The Hague at siya rin ang mayroong responsibilidad na iuwi ang ating mahal na dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Sana nga matapos na ang mga naganap na hindi maganda sa ating bansa, ay talagang bumalik ng korupsyon, kriminalidad, droga at iba pa. At naghihirap po ang ating bansang Pilipinas dahil po sa mga gahaman sa kapangyarihan at dahil sa politiko. Kaya mga partners, tulungan po tayo. Ayusin natin ang ating bansang Pilipinas sa pamamagitan ng pagpili ng mga tunay na leader. Hindi politiko, kundi leader ng ating bansa na kayang paunlarin, kayang ayusin ang ating bansa sa pamamagitan ng ating kapangyarihan sa pagpili at iluklok natin sa kapangyarihan yung totoong leader na merong malasakit katulad sa ating mahal na dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Ay meron na po tayong pattern sa leadership mga kapatid, makatao, makadiyos at talagang ang kanyang buhay ay nalay para sa ating bansa. Kaya ganun na lamang kamahal natin ang mga Duterte, si Tatay Digong, at ganun din ang ating bansang Pilipinas. Kaya ang tanong, malaya ba tayo o hindi? Sana tayo ay magkaroon ng tunay na kalayaan. Ibig sabihin, tayo mga OFW ay makauwi na sa Pilipinas, kapagtrabaho ng maayos at tulungan ng pamilya at ang ating bansa. Mabuhay kayong lahat hanggat gusto ninyo. Power!